Wait lang. Oh, nang sulit. Dira ka lang, Churo. Uy, ginoo ko. Hello mga kamoma! For today's video ay i-share ko po sa inyo ang pagpunta ni Choro dito sa bahay. So ayan, si Baby Kitten kasama na rin ni Choro. Nalate pa talaga si Moma dahil sinundo ko pa sila ate at saka sila kuya sa school. So heto na nga si Baby Meow, oh, nilalambing na ni Moma. Baka next month, dito na yan kay Moma. Napaka-cute niya talaga mga kamoma. And ayun, pinatawag na namin si Uncle Fifi. Ginoo ko. Ayaw kasuko. Siya ay inuoy na sa po. Ikaw manangaway. Uy, ikaw ang lucky. Uy, baliktad mas. Pero ano? Ayaw? Dira ka lang, Churo. Uy, ginoo ko, Lord. So ayun na nga mga kamoma, mukhang mapapahiya yata tayo nito kay Uncle Fifi. Si Choro na ngang lumalapit sa kanya mga kamoma, siya pa yung natatakot pa na yung atras. Di ko talaga maintindihan kung anong klaseng pusa to si Fifi, bakit siya ganito. Kapag hinahawakan kasi si Choro mga kamoma ay umaangat yung puwet niya, it means inhit nga po siya. Then inilapit nga namin si Uncle Fifi sa bagong magiging prinsipe ng bahay. Ayun, galit pa rin mga kamoma. Pero feeling ko talagang normal lang na ganito si Uncle Fifi dahil ganyan din siya nung dumating si Nori dito sa bahay. Kaya mas maganda talaga kapag si Choro ay nakapag-stay sa bahay namin kahit 1 week mga kamoma. Tingnan nyo naman kung kaano kaganda si Choro. At ayan na yung bagong magiging prinsipe sa bahay mga kamoma. Hinihintay na lang namin na lalaki siya konti, then pwede na siyang lilipat dito sa bahay. Kahit galit yan si Uncle Fifi, alam ko rin naman na mapagmahal siya mga kamoma. Ganyan lang talaga kapag kabaguhan sa paningin niya. Alam nyo kasi itong si Uncle Fifi masyadong nervyuso. Malayong malayo talaga siya sa ibang mga cat mga kamoma. Kaya ayan, dinala na rin namin si Choro dito sa loob ng bahay. Buti na lang si Apa, napaka-supportive din niya. Bigla niya akong sinabihan na naku, iba ang generation ngayon kaysa noon. So ayan, pumasok na nga ang parents ni Choro mga kamoma, pasensya na kahit medyo magulo sa loob ng bahay. Mukhang napapahiya tayo mga kamoma dahil ayun si Uncle Fifi pumasok na sa kwarto. Then sinubukan naming ilapit din si Nori pero walang reaction si Nori mga kamoma, normal lang talaga. Eto lang talaga si Uncle Fifi is napaka-overacting talaga. Tingnan mo naman oh. Magandang babae si Choro tapos kinatatakutan lang ni Uncle Fifi. Ngayon lang talaga ako nakakakita ng pusa na nagagalit sa babae. Kaya nung umuwi na yung mga parents ni Choro mga kamoma, pinapasok na rin namin dito sa kwarto si Choro. Para unti-unti niya namang makilala si Uncle Fifi at makilala din ni Fifi si Choro. Feeling ko rin naman may pagtingin si Fifi kay Choro. Siguro nalakihan lang siya kay Choro dahil nga si Choro mabalahibo mga kamoma. Tapos eto naman si Nori. Walang pakialam, sabi niya siguro bahala kayo dyan, wala na akong itlog. Medyo mahirap din nga pala yung situation na arranged marriage. Pero pagkakaalam ko magkakadevelopan din naman sila kaya kinakausap ko itong manugang ko. Sabi ko pagpasensyahan mo na at saka feel at home ka muna. Nandito naman si Moma at saka si Appa. Isipin mo na lang na ako yung Moma at saka Appa mo. Mukhang nakakaintindi din naman siya mga kamoma. Siguro tinatanong niya ako, Moma bakit ganun si Uncle Fifi laging galit? Ano kaya problema nun? Hindi pa naman dumaan sa broken hearted yun eh. At eto naman si Coco, parang gusto niyang sabihin na Moma ako na lang, kaso hindi pwede. Panay kaway-kaway niya mga kamoma, gusto na rin niyang pumasok. Alam niyo naman na bawal mo na magkalapit ang aso at saka pusa, lalo kapag kabaguhan pa. Medyo delikado nga mga kamoma.
Buong akala ko talaga na kapag ka dinala si Choro dito is hindi na magagalit si Uncle Fifi. Dito mo talaga malalaman kung gaano kapihikan si Uncle Fifi. Pero panay naman ang silip sa mga chicks sa labas.